Hi, magandang araw mga kaibigan. Ito na naman tayo sa isa na namang paglalakbay. Ngayong araw, hindi lang basta paglalakad o paglipad ang gagawin ko. Ito ay isang pagsilip sa paligid dito sa Woodtown Residences kasama ang aking action camera sa lupa at syempre ang aking drone sa himpapawid. Alam niyo, minsan napapaisip ako sa gitna ng lahat ng problema at bigat ng damdamin dahil sa pamahalaang natin, saan nga ba tayo pupunta para makahinga? Para makalimot kahit panandalian. Dito ko nahanap ang sagot sa simpleng pag-ikot, sa tanawin, sa katahimikan ng mga kalsada at sa pagpalipad ng drone na tila ba ako'y nakalaya mula sa mga bigat ng kalooban. Habang pinapakita ko sa inyo ang kabuuan ng Woodtown, naalala ko ang mga balita araw-araw, katiwalian dito, anomalya doon, pamumuno na hindi maaasahan. Ang sakit isipin, pero heto, mula sa taas, parang nagiging maliit ang lahat ng iyon. Parang kaya mong ipikit ang mata at sabihin kahit papaano ay kagandahan pa rin ang nanatili sa paligid natin. Kung titingnan natin, tahimik at payapa ang lugar na ito. Mga bahay na nakatayo, bawat isa may sariling kwento. Mga pamilyang marahil ay may kanya-kanyang laban din sa araw-araw. At sa bawat hakbang ko rito, ramdam ko ang bigat ng bayan natin. Pero sa parehong oras, nararamdaman ko rin ang pag-asa. Siguro dahil sa nakikita ko, kahit simple, may mga lugar na ganito na nagbibigay ng katahimikan. Alam mo, para sa akin, ang drone flight ay hindi lang simpleng libangan. Isa itong simbolo sa bawat paglipad nito, para bang ako rin ay umaangat, umaalis pansamantala mula sa mga kasinungalingan at kasamaan ng mga nasa kapangyarihan. Ang saya, kahit ilang minuto lang nakaka-escape ako. Siguro iniisip ninyo, bakit ba ako nagdadrama? Simpleng lugar lang naman ito. Pero, kasi mga kaibigan, minsan doon sa maliliit na bagay, tayo nakakahanap ng kapayapaan. Ang pamahalaan, oo, binigo tayo. Puno ng katiwalian, ang hustisya tila nawawala na ang saysay. Pero dito sa simpleng paglalakad sa kalsadang ito, nakakaramdam ako ng kunting kalayaan. Habang nakikita natin ang mga bubong, mga kalsada, at ang kabuuan ng Woodtown mula sa itaas, naalala ko tuloy, ganito dapat tayo mamumuhay. Malaya, mataas ang lipad at hindi nakatali sa kadiliman ng pamahalaan.
Pero sa kasawiang palad, maraming Pilipino ang naiipit na rin. Kaya itong paglipad na ito, inaalay ko rin sa kanila na sana kahit sa simpleng pagtanaw, makakaramdam tayo ng pag-asa. At yan ang dahilan kung bakit patuloy kong ginagawa ito. Hindi para sa akin lang, kundi para maibahagi ko sa inyo na may ganda pa ring natitira kahit pa anong pangit ng kalagayan ng ating bayan. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video. Pagmasdan natin ang Wood Town, damhin ang katahimikan, at kahit paano, kalimutan muna natin ang pait ng katotohanan. Ang lugar na ito, dito sa Woodtown Residences, ay puno ng katahimikan na tila sumasalamin sa pagnanais ng tao na mamumuhay ng payapa kahit sa magulong lipunan. Na ang buong lugar mula sa bubungan ng mga bahay hanggang sa kabuuang tanawin na nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan at pag-angat mula sa lahat ng mabibigat na suliranin. Alam mo kaibigan, minsan mahirap talaga ang araw-araw, lalo na kung lagi nating naririnig sa balita ang tungkol sa katiwalian, kawalan ng malasakit ng mga namumuno at ang paulit-ulit na problema na tila walang katapusan. Nakakainis man, nakakadismaya rin, pero kapag nandito ako na naglalakad sa ganitong lugar, nakahanap ako ng kapayapaan, para bang sinasabi ng paligid na kahit may gulo sa labas, maaari ka pa ring huminga ng maluwag dito. Kung iisipin natin, itong mga pamayanan tulad ng Woodtown ay parang maliit na larawan ng ating bansa. May mga pamilyang nagsusumikap, may mga batang nangangarap, at mga taong pilit nagtataguyod ng tahimik na buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang sipag at tiyaga, madalas silang biktima ng kapabayaan ng ating mga leader. Kung sana lang ay may malasakit ang mga nasa taas, hindi ba't mas maganda ang magiging kinabukasan ng lahat? Oo, marami rin tayong hinanakit. Pero gusto ko ring ipaalala, hindi natatapos sa kabiguan ang lahat. Katulad ng drone na kayang bumangon mula sa lupa at umangat ng mataas. Kaya rin nating mga Pilipino na magsimula ulit, bumangon at lumipad ng mas mataas kaysa dati. Kailangan lang natin ng pag-asa at pagkakaisa kahit mahirap, kahit tila imposible. Kaibigan,
Habang nanonood ka ngayon, baka ramdam mo rin ang bigat ng lahat. Siguro iniisip mo, saan ba patutungo ang bansang ito? Pero habang pinagmamasdan natin ang mga tanawin mula rito, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi lahat ng bagay ay pangit. May mga bagay pa ring maganda, tulad ng ngiti ng mga bata, katahimikan ng isang gabi, o ang simpleng paglipad ng drone. Kung kaya kong makahanap ng ginhawa dito, kaya mo rin. Sa totoo lang, masakit isipin na ang mga dapat maglingkod, sila pa ang nang-aabuso. Ang katiwalian parang sugat na paulit-ulit nilang binubuksan. Pero dito, habang nakikita ko ang payapang pamayanan, naisip ko mas malakas pa rin ang kabutihan ng tao. Ang simpleng pamilya na nagsasama-sama, ang mga kapitbahay na nagtutulungan, yan ang mga tunay na Pilipinas. Hindi ang mga politikong bulok, kundi ang mga taong patuloy na namumuhay ng marangal. Ang bawat hakbang ko rito, bawat pag-ikot ng drone ay parang therapy. Para bang unti-unti kong nilalabas ang galit, ang inis, ang dismaya, at sa halip, pinapalitan ko ito ng pag-asa. Kahit maliit lang, gusto kong ibahagi ito sa inyo na baka sakaling sa panonood ng vlog na ito, makahanap din kayo ng sandaliang kapayapaan. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video. Damhin natin ang paligid, ang katahimikan, at ang kalayaan mula sa taas. Hindi ko man mababago ang bansa sa simpleng content na ito, pero sana kahit paano maibsan ang bigat na dala nating lahat. Okay, yan. Stop mo muna dyan. Ito. Taas na. Habang umaangat ang drone,
nararamdaman ko rin na parang umaangat ang isip at damdamin ko mula sa taas. Lahat ay nagiging mas simple. Wala nang gulo ng trapiko, wala nang sigawan ng politika, wala nang ingay ng mundo. Ang natitira lang ay ang tanawin. Malinis, tahimik, at maganda. Para bang kahit lang minuto lang, nakakalayo ako sa lahat ng kabiguan ng lipunan natin. Sa bawat pag-on ko ng controller at pag-angat ng drone, may kakaibang kaba at excitement na dumadaloy, para bang bata akong muling natututo maglakbay. Ngunit hindi sa lupa, kundi sa himpapawid. Ang simpleng pagdinig ng tunog ng propellers, nakakadala na ng kilig, sinyalis na may panibagong paglalakbay na nagsisimula. Kapag dahan-dahan nang umaangat ang drone mula sa lupa, para bang sinasabi ng sarili ko, ayan na, nakakaalis na tayo sa bigat ng araw-araw. Habang tumataas, unti-unting lumiliit ang lahat ang nasa ibaba. Ang mga bahay, kalsada, tao ay kasabay ng nagliit din. Lumiliit sila. Parang lumiliit din ang bigat ng iniisip ko tungkol sa problema ng bansa. Sa taas, may malinaw ang lahat, mas payapa. Habang minamaniho ko ang drone, ramdam ko ang kakaibang kalayaan. Dito, ako ay may control. Kung gusto kong pumunta sa kaliwa, sa kanan, o umangat pa ng mas mataas, nasa akin ang desisyon. At dito ko naalala na sana ganito rin ang bayan natin, na tayo ang may control sa direksyon ng ating kinabukasan. Hindi mga leader na inuuna ang pangsarili kaysa bayan. Habang nakikita ko sa screen ang tanawin mula sa itaas, parang ako mismo ang lumilipad. Yung pakiramdam na wala kang limitasyon, walang nakapigil, at kahit pansamantala lang, nakakatakas ka muli sa lahat ng alalahanin. Nakagaan ang loob, nakakawala ng inis at galit. Para bang kahit hindi ko nabago ang mundo, kahit ngayon lang, nakahanap ako ng lugar para sa akin. Kapag itinataas ko pa lalo ang drone at nag-zoom out ang view, nakikita ko kung gaano kalaki at kaganda ang mundo kumpara sa maliit na problema ko. Nakakahiya mang aminin, pero minsan parang lumaki ang tingin natin sa problema dahil nakafocus tayo masyado. Pero kapag kita ko mula sa itaas, may isip mong, maliit lang pala ang problema kumpara sa ganda ng mundong ito. Sa bawat pag-ikot, bawat cinematic move ng drone, para akong nagpipinta ng tanawin sa himpapawid. Para akong direktor ng sarili kong pelikula. Isang pelikulang puno ng damdamin, ng pag-asa,
at ng paghanap ng katahimikan. At kayo, mga kaibigan, kasali kayo sa pelikulang ito. Kasama ko kayong lumilipad. At kapag oras na para ibaba ang drone, may kakaibang lungkot, parang ayaw ko pang bumalik sa lupa. Gusto ko pang manatili sa itaas, sa kalayaan, sa katahimikan. Pero tulad ng buhay, kailangan nating bumalik sa realidad. Ang maganda lang, dala ko ang alaala ng paglipad at ang ginhawang dulot nito. Parang ipagpatuloy ang laban sa araw-araw. Ang totoo, hindi lang ito drone flight para sa akin. Isa itong karanasan ng kalayaan. Isang paalala na kahit magulo ang mundo sa ibaba, may mga sandali pa rin tayong kayang likhain para maging magaan ang buhay. Kaya sa bawat lipad ng drone, naaalala ko may pag-asa pa. Hindi man sa mga leader, kundi sa mga simpleng bagay na nagbibigay saysay sa atin. Kapag nakikita ko ang kabuuan ng pamayanan mula sa itaas, naaalala ko kung gaano kaganda kung ang lahat ng tao ay nagkakaisa, tulad ng mga bahay na magkatabi-tabi. Iba ang anyo at kulay, pero lahat nakatayo ng payapa na iisang lugar. Ganyan din sana tayo bilang isang bansa. Iba-iba man ang pinanggagalingan pero nagkakasama-sama para sa iisang layunin, ang tahimik at maayos na pamumuhay. Sa mga kalsadang tahimik na dinaraanan ko, makikita ang mga kapitbahay na nagtutulungan, mga batang naglalaro, at mga pamilyang tahimik na namumuhay. Ito ang tunay na harmony, yung simpleng malasakit ng isa't isa, kung kaya ng isang maliit na komunidad. Bakit hindi kaya ng buong bansa o ating bayan? Sana ganoon din ang mga nasa kapangyarihan, magkaisa, magmalasakit, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Kapag lumilipad ang drone at ipinapakita ang luntiang paligid, naisip ko na ang kalikasan at tao ay dapat magkakasundo. Ngunit dahil sa kasakiman, madalas nagiging baliktad. Ang kalikasan ay nasasaktan at tayo rin ang nagdurusa. Pero habang nakikita ko ang puno, hangin at langit sa itaas, naniniwala akong posible pa rin ang harmony. Kung ang tao ay matutong magbigay ng halaga at makapagpakumbaba, babalik din ang balance. Oo, marami tayong hinaing laban sa mga leader. Pero sa kabila nito, alam kong nasa bawat isa pa rin ang susi. Kung ang mga simpleng mamamayan ay marunong magtulungan, marunong magpakumbaba at marunong magmahal sa kapwa, dahan-dahan ding makamtan ang harmony na hinahanap natin. Hindi man agad-agad,
pero magsisimula ito sa maliit na kilos. Habang umiikot ang drone at ipinapakita ang kabuuan ng lugar, naisip ko ganito rin ang bansa. Kung ang bawat tao ay nakikibagay at nakikisama, walang banggaan, walang sapawan, lahat ay maayos na gumagalaw sa iisang espasyo. Harmony, isang salita, pero kung may isasagawa, kayang baguhin ang hinaharap ng Pilipinas. Oo, totoo. May galit, may dismaya at may lungkot ako sa kasalukuyan. Pero kung puro iyon lang ang paiiralin ko, baka tuluyan akong lamunin ng dilim. Kaya sa tuwing lumilipad ako ng drone at nakikita ko ang tanawin, pinipili kong isipin na may posibleng harmony pa rin. Nasa likod ng lahat ng katiwalian ay may mga taong patuloy na gumagawa ng tama at sila ang nagdadala ng pag-asa. Alam mo, minsan nasa simpleng buhay lang ang harmony. Sa pagtawa ng isang bata, sa pagkakasundo ng magkakapitbahay, sa tahimik na pamumuhay ng isang pamilya. Kung gagayahin lang ng mga leader ang ganitong simpleng harmony, siguro mas maayos ang lipunan. Pero kahit wala sila, tayo mismong ordinaryong tao ang pwedeng magsimula nito. The brown one. It's a special brown At sa huli, ito ang dahilan kung bakit ako lumilipad ng drone at nag-ikot sa mga ganitong lugar. Hindi lang para ipakita ang tanawin, kundi para ipaalala sa sarili at sa inyo na may mga posibleng harmony. Hindi mawawala ang kaguluhan, pero laging may puwang para sa kapayapaan, Hi Claire. malasakit at pagkakaisa. Subscribe, At kung comment, pipiliin natin yon, kahit subscribe, simpleng pamayanan, magiging inspirasyon ng buong bansa. Thank you, Jim. Kaya mga kaibigan, huwag tayong sumuko. Tuloy-tuloy lang tayong maghanap ng kapayapaan at pagkakaisa kahit sa maliliit na paraan. At kung magustuhan ninyo o kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, huwag ninyong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe at mag-share para sa mga marami pa tayong maibahaging ganitong sandali ng pagninilay at pag-asa. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli at sana sa susunod na lipad madala pa rin natin ang panibagong pag-asa, pagninilay at pagkaisa. Ako si William ng Doers TV at Wings and Wonders TV. At ito ang aking munting paraan na paghanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hanggang sa susunod kaibigan, tara, lipad tayo!